At ngayong sunod-sunod po ang malalakas na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, muling nabibigyang pansin ng panganib ng leptospirosis, isang sakit na pwedeng makuha sa paglusong sa baha. At upang bigyan po tayo ng paalala tungkol dito, makakapanayan po natin si Dr. Via Galban. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Miss Dayan, at sana po you guys are safe and dry po. Alright, good morning Doc Via. Sa dayan po ito, kasama po natin si ASEC Alan Francisco ng PCO at syempre po si Princess Jordan mula po sa IBC. Siguro po pakipaliwanag po sa amin Doc Via, no, itong leptospirosis at paano po ito nakukuha po ng isang individual, lalo na po ngayon na tuloy-tuloy po yung pag-ulan at marami pa pong baha sa ibang lugar. Alright, so ngayon pong tag-ulan na naman yung season natin, no, at marami po ang pagbabaha sa ating mga lugar. No? Nauso na naman po yung leptospirosis. Yung leptospirosis is actually an infectious disease, no, caused by a bacteria, no, na dala po or nanggagaling po sa ihi ng mga animals, no, such as your rats, no, pero hindi kalimitan po na associate yung leptospirosis with ihi ng daga, pero sila lang po ay carrier po nito. Ang cause po talaga ng leptospirosis is the bacteria that comes from it, no. So usually, no, kapag bumabaha na naman, no, one of the things na pinag-iingat po natin sa ating mga mamamayan, no, is that, no, wag po tayo munang lumusong sa tubig kasi pwede po na yung ihi, no, galing from the different animals, no, such as your rats, no, the dogs, no, or any kind of animal that carries that particular bacteria ay pwede pong naroon po sa baha, no. So that's actually what causes it. Kapag pumasok po yan sa ating katawan, no, through sugat or even through mucosa, no, kahit matalsikan po tayo sa mata, sa bibig, sa ilong po, pwede po tayong magkaroon ng leptospirosis. Doc, good morning. Alan Francisco po. Kung sakaling magkaroon nito ang isang tao, ano-ano yung mga unang sintomas ng leptospirosis na dapat bantayan ng publiko? Good morning, ASEC Alan. Yes, so ang leptospirosis, dalawa yung phase niya, no? We have your leptospiremic phase or yung acute phase, no? Tsaka yung immune phase. No? Doon sa acute phase, yun yung mga sintomas, no, that happens early on. So usually, ang nakikita natin, no, after a few days, no, after we have been infected with the bacteria, no, nakikita natin, no, or pwede tayong magkaroon ng fever, pwede tayong magkaroon ng pananakit ng katawan, especially pananakit ng kasukasuan natin, no. Pwede rin, no, na magkaroon tayo ng nausea and vomiting, may pagsusuka, no. But ang pinaka-tinitingnan natin dito that can be telling of leptospirosis is paninilaw ng balat and may pamumula ng mata, no. Usually, kapag tinitingnan natin yung leptospirosis clinically, no, kung sintomas lang ang pagbabasihan, no, ang criteria natin is that, no, nagkaroon ka ng lagnat 2 days, no, or within 2 days mula ng paglusong mo sa baha or exposure to flood waters, no, and then may dalawa kang any of the 2 symptoms, no, of muscle pain or myalgia, no, calf tenderness, meron kang pagsusuka, pananakit ng tiyan, no. So those are usually what we see kapag nagda-diagnose natin clinically ng leptospirosis. Sa immune phase naman, no, doon natin na nakikita yung bacteria, no, or yung body natin nagpo-produce ng antibodies to the bacteria. So usually your immune phase, no, looks into more severe symptoms na tulad ng difficulty of breathing, no, may pagdurugo na minsan nakikita natin na yung urine output natin o yung pag-ihi natin nababawasan na, no. So yun yung binabantayan natin, yung severe phase or yung severe presentation ng disease. Doc, yung ilan sa mga sintomas nitong leptospirosis ay parang katulad lang rin ng iba pang sakit. Halimbawa, yung regular na trangkaso. Ang tanong ko po ngayon, kailan pwedeng umaksyon or mas maging alarma yung posibleng tamaan ng leptospirosis at masabi niyang, leptospirosis na pala ito o mukhang leptospirosis na itong nasa aking katawan na sakit?
Yes, sir. No, that's an important question. No? Kasi nga, ang clinical presentation no, ng leptospirosis no, ay katulad lamang ng trangkaso. No? Number one, ang tinitingnan natin talaga no, kapag tayo ay nagsususpect no, ng leptospirosis no, is yung mga sintomas na binanggit ko kanina, especially kapag may exposure po tayo sa baha. No? May mga risks no, that comes with it, no? Especially kapag, for example, no, lumusong ka sa baha once, no? Tsaka pag tiningnan mo, no, may sugat ka ba sa katawan, no? That's actually a low risk exposure. You're already exposed, no? That's why we already have to look at your symptoms kung magde-develop tayo ng symptoms, no? First, no, tinitingnan pa rin natin yung lagnat, no, yung other associated symptoms, especially kapag may paninilaw na, no, especially kapag our eyes no, are already red, akala natin sore eyes lang ito or conjunctivitis. But since no, may mga kaakibat or may kasama siyang ibang sintomas, Iba ba ang no, we will tinatanong sa suspect pag-asa kapag leptospirosis kaagad. No? Especially kapag meron ka ng especially kapag meron kang exposure sa baha or kapag the season, no, it's already rainy season and no, ang ating lugar ay binabaha palagi. Doc, si Princess Jordan po ito. Kapag ba naligo agad pagtapos lumusong sa baha, ibig sabihin ligtas na ba yun sa leptospirosis? Ano ba yung mga dapat gawin kapag matapos lumusong sa baha? It's actually, prevention is actually important when it comes to leptospirosis, no? Maganda po yung sinabi niyo, Ma'am Princess, na every time no tayo ay exposed or tayo ay lumusong sa baha, no, we ensure na nalilinisan natin or tayo ay naliligo, no? But that's not all that we have to do. No? May tinatawag tayong post-exposure prophylaxis. Lalong-lalo na kapag no, sa lugar natin madalas binabaha. No? Usually, no, kami po no, nagbibigay kami ng post-exposure prophylaxis no, depende on the level of risks that you have. Especially kapag may pagbaha po sa ating lugar. No? Yung tinatawag natin kanina na low risk, no? Nagbibigay po kami ng gamot no doon sa mga taong no, lumusong sa baha once no tsaka wala siyang sugat sa katawan no, meaning walang break sa skin no. Yun yung tinatawag natin na low exposure no. What we usually do is we give antibiotics within 24 to 72 hours of exposure no. Doon naman sa moderate risk no, lumusong siya one time sa baha no, pero meron siyang break sa skin, no, or merong sugat, meaning yung sugat niya na-expose sa baha, or di kaya natalsikan siya ng baha sa mata, no, natalsikan siya ng baha sa bibig, no. We give antibiotics no, for 3 to 5 days within 24 hours of exposure. Tsaka doon naman po sa ating mga kababayan na palaging lumulusong sa baha, whether or not may sugat siya, no, we give antibiotics, no, within or as long as na-expose siya sa baha or as long as lumulusong siya sa baha. This is especially important doon sa ating mga responders, doon sa ating mga frontline workers. Okay. Doc, pahabol na iba pang mga paalala sa mga nanonood sa atin ngayon. Yes, no. Sa ating po mga kababayan, no, tayo ay lalo pong mag-ingat, especially ngayong rainy season, lalo na po marami na pong pagbaha sa iba't ibang lugar sa ating bansa, no. Importante po yung protection palagi kapag hindi po naiiwasang lumusong sa baha, no. Important na may protection po yung ating mga paa or any part of our body that is exposed, no. Importante pa rin po na we keep or we observe good hygiene, especially when it comes to taking care of our bodies. And kapag po meron tayong sintomas po, wag po tayong mag-atubiling magpakonsulta sa any health professional. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mga mahalagang paalala, Dr. Via Galban. Thank you, Doc Via. Thank you very much, Ms. Dayan. Mag-ingat po tayong lahat.